Nagtitinda lang ng asin noon si Edgar. Pero ngayon, may-ari na ng 5-story building. May transient houses, mga alahas, at pera. Pero si Edgar, hindi raw yumaman sa pag-aasin. Ano ang sikreto ng inaalatang buhay noon na ngayon, milyonaryo? 16 anyos pa lang nung nagkaanak. Para mabuhay ang pamilya, nagtinda siya ng asin. Yung mga taga doon sa amin, gustong-gusto nila ang asin kasi daw maalat. Nilalagay kasi nila yon sa karne ng baboy at sa karne ng baka. 100 to 300 pesos lang daw kada araw ang kita niya noon sa Besao Mountain Province. Kaya naisipan niyang gayahin ang mga kapitbahay na namamasukan noon sa Hong Kong. Pero nahirapan daw siya sa kanyang unang amo. Hindi ko nakayanan yung trabaho ko sa Hong Kong kasi naging malupit yung amo ko. 2 oras lang po lagi yung tulog ko kasi puro utos po yung amo ko. Hindi na po ako nakakapag-Mobile Legends, tapos yung sahod ko po, delay pa. Bibili po ako ng skin ni Balmond kasi yun po yung favorite hero ko. Kaya umalis na lang po ako dun sa amo ko. Hanggang lumipat si Edgar sa bago niyang amo, ang Portuguese na si Marie. Ang kanyang sweldo bilang kasambahay noon, 900 Hong Kong dollars o katumbas ng 2,700 pesos kada buwan. Mababa man ang sweldo, swerte naman daw siya sa amo dahil itinuring siya nitong kadugo. Naghanap po ako ng ibang trabaho sa Hong Kong. Tapos nung nakahanap po ako ng trabaho, medyo maliit po yung sweldo. Okay lang naman po sa akin kasi makakabili pa rin naman po ng elite skin ni Balmond. Naging mabait din naman po yung amo ko. Nag-email din po. Lagi nga po kami magkaduo eh. Hanggang isang araw, may biglang dumating na sulat para kay Edgar. Sabi ko, totoo ba to? Si Edgar, nasa last will and testament pala ng kanyang among pinagsilbihan niya ng 11 taon. At ang kanya lang namang mamanahin, Condominium po na worth 30 million tapos 25 million na pera. Tapos pinamanahan din niya ako ng stock sa kanyang kumpanya. Akala ko nga, stock ni Aldous. Nung nalaman ko nga yun, parang gusto ko nga bilhin yung kumpanya ng Muntun. Kasi marami na akong pera. dahil sa tapat na serbisyo ni Edgar sa kanyang among Portuguese na si Marie na pinagsilbihan niya ng 11 taon, isinama siya nito sa mga pamamanahan. Dinala ko sa isang kwarto, tapos alagang-alaga ako dun. Sabi ko sa sarili ko, totoo ba to? Dati tagapagsilbi lang ako ng mga mayayaman. Ngayon ako na yung pinagsisilbihan. Sabi ko sa sarili ko, mukhang totoo na yata ito. Para palaguin ang namana mula sa kanyang amo, nagnegosyo si Edgar. Ang dating nagtitinda at nagdidildil ng asin noon, heto na, ngayon, nakapagpatayo ng 5-story building kung saan matatagpuan ang kanyang penthouse. Matagal ko na po talagang pinagawa yun. Kasi pangarap ko po talaga magkaroon ng sariling bahay. Meron ding hanging garden design sa sala. At kusina na parang gubat. Mahilig kasi ako sa gubat kasi sa bundok ako lumaki. Kaya po para hindi ko mamiss ang gubat, pinalagay ko na rin sa bahay ko. Bala ko pa pong lagyan yun ng cobra, buhaya at tigre. Para magbuhang gubat na talaga yung bahay ko. Meron pa po ako mga ibang bahay kasi sobrang yaman ko na po ngayon. Meron din ako mga ibang lupain sa mga probinsya na pinataniman ko ng prutas at gulay. Ang building ni Edgar may transient houses, gym, at iba pang mga nangungupahang commercial establishments. Nagpaparenta rin siya rito ng events place for all occasions. Nagpapasalamat po talaga ako sa dati kong amo. Kasi po kung di po dahil sa kanya, hindi po ako yayaman ng ganito. Kasi dati, asin lang yung inuulam namin. Ngayon, asukal na. Kasi po, nagsawa na po kaming mag-ulam ng asin kasi sobrang alat po. Baka po magkasakit kami sa bato. Kaya asukal naman po, para matamis naman. Tapos, dati po nangungupahan ako ng bahay. Ngayon po, may sarili na po akong bahay. Kasi mahirap lang po ako noon. Ngayon po, mayaman na po ako ngayon. Dati po, nag-uulam kami ng sardinas. Ngayon, ew, yak! Nandidiri na po ako kasi iniingatan ko po yung balat ko. Baka po kasi magkagalis ako sa sardinas. Ang mahal pa naman po ng sabon na ginagamit ko. Galing pa po yung abroad. Tapos po minsan pag nagluluto po yung katulong namin ng isda, hindi din po ako kumakain kasi malansa.
Ang ginawa ko, nagpaluto ako ng beef steak kasi mayaman na ako. Eh ba't pa po ako kakain ng isda? Eh mayaman na po ako. Ang ginawa ko po, pinakain ko na lang po sa pusa ng kapitbahay namin. Tapos may sasabihin lang po ako sa mga viewers. Galit ka na ba? Pikon ka na ba? It's a prank! Yo, shoutout nga pala sa mga team payaman dyan. Kila Renz Rope, tsaka kay Ivan Lope, Isaac Lope, Lance Lope. Lahat ng Ernest Brother, shoutout sa inyo. Tapos, shoutout din pala sa mga viewers namin dyan, sa mga sumusuporta lagi sa vlog namin. Sana mag-enjoy kayo at matuwa lagi sa mga video namin. Shoutout nga pala kay Dada at kay Nonong at kay Liam at kay Boss Renan. Salamat sa palobo. Yo, shoutout po sa mga kaibigan ko. At shoutout kay Marvin. Marvin, happy birthday. At shoutout kay Rocky. At shoutout kay Ramiro. Shoutout kay Torbik na namumuso sa aming barangay. At shoutout sa may-ari ng Tarungan at shoutout kay Boss Cap, kapitan sa aming barangay. At shoutout kay Boss JR. Shoutout kay Boss Rocky. At shoutout kay Bikoy. Shoutout kay Bato. At shoutout kay Brian. At shoutout kay Boss Golim. At shoutout sa lahat ng mga taga Kurba. At shoutout din sa mga pamilya ko. Shoutout sa tatay ko, sa nanay ko. At shoutout sa mga kuya ko, sa mga kapatid ko. Shoutout sa bunso kong kapatid. At shoutout sa mga tiyuhin ko. At shoutout sa mga bustalpak dito. At shoutout kay Obe, Boss Obe. Shoutout kay Lito, magtatalpakay boy. At shoutout sa mga nagtatalpak sa aming baryo. At shoutout ka Boss Oliver. Sana magpapagaling ka pare. At maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po. Thank you. Shoutout nga pala sa mga nanonood kagabi ng live ko sa live selling. Maraming salamat sa mga bumili at sumuporta sa akin. Sana sa susunod na live ko, supportahan niyo pa ako. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout nga po pala kay Jasper. May nag-mind po sa kanya. Jasper Castelo ba yun? May nag-mind po sa kanya ng 399. Kasi tumabot pa po ng 99. Hashtag mahal na mahal kita, Jasper Castelo. Salamat po. Maraming salamat sa lahat nanonood. Yo, shoutout nga pala sa mga nanonood dyan, sa laging sumusuporta sa aming vlog. Sana lagi kayong masaya. Sana natutuwa kayo sa ginagawa naming video. At huwag nyo kakalimutan lagi mag-like at mag-subscribe at share yung aming YouTube channel. Huwag nyo kakalimutan. Maraming salamat sa inyo. Shoutout nga pala kay Kuya RR dyan sa barko. Mag-iigit ka palagi. We love you. Miss ka na ng kurba. Huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel. 24/7 Kurbararers.